Your lips are the only thing that can seal my mouth. How's that for a welcome home, hon? Malanding tanong nito. Asa ka naman? Ano ako, sira? Bakit ko naman gagawin yon? Baka lang naman na-miss mo ko. Nasiraan talaga ako kakahanap sa'yo. Sobrang pagmamahal ko sa'yo, Kara. I am very much guilty of that. So tell me, how will you compensate for the 5 years? I have been insanely in love with you and looking for you at the same time. Sinabi ko bang hanapin mo ko? Hindi naman, di ba? Pero kinikilig na ako sa mga banat niya. The Marupok Queen is back. Papa? Oh God, no. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Leander bago ito lumingon sa aming anak. Son, ilang hakbang niya lang ang pagitan nila. Kitang-kita kong pagyugyog ng balikat ni Leander. Hindi ko na rin mapigilan ang luha na kumawala sa aking mga mata. Hindi pa ako handa sa ganito. Alam ko naman na darating ang ganito, pero hindi ko ito napaghandaan. Papa, did you miss me? Inosenteng tanong ng anak namin. Yeah, son, so much. Are you done with your work, Papa? Dito ka na ba magstay sa amin ni Mama? Yes, Papa is done looking for you. Kita ko ang pagkunot ng noon ni Zeron. Dito ka na ba, Papa, mag-work sa farm ni Lolo Danerek? Kasi mahina na ang tuhod niya tapos hindi niya ako makarry. Sumbong nito sa ama. Tangulang ng tango si Leander habang mahigpit na niyayakap ang anak niya. I miss you so much, son. Dinig kong sabi ni Leander. We miss you too, Papa. Diba, Mama? Napataas ang kilay ko. Never ko naman sinabi na namimiss ko ang papa niya. Hindi ko nga binabanggit. Hindi ba, Kara? Sutil na tanong ng utak ko. May sinabi ba akong namiss ko si Papa, Zeron? Nag-isip pa talaga ang kutong lupa na to. Nakalagay pa sa baba niyang kamay. He's tapping his chin to think if I said anything about missing his dad. Leander? Naagaw ang atensyon namin ang tinawag si Leander ni Lolo Danerek. The one and only. His tone was sarcastic. Kita ko ang paglamlam ng mata ng matanda, but his eyes were happy. I am glad you come back and visit us. Para sa aking mag-ina, huwag ka nang umasa na kaya ako nandito dahil ikaw ang dahilan. That would never happen. Leander! Banta kong tawag. Hindi ito magandang ehemplo sa anak namin. Apo! Napasugod ng yakap ang Lola Darlita kay Leander. Mamita, mabuti naman apo na isipan mo kaming dalawin. Miss na miss ka na namin. Miss rin kita, Mamita. Leander was thrilled, but with Lolo Derek, he was cold. I know the reason behind his treatment of Lolo Danerek. Come inside, iho. Naku, bata ka. Bakit ngayon mo lang naisipang dumalaw dito? Mamita was beyond happy, seeing Leander again for a very long time. I was here for 5 years. Ano pa kaya si Leander? Han, tawag niya sa akin pero tinaasan ko siya ng kilay. Talagang may pa-endearment pa. Buhat-buhat pa rin niya ang anak namin na nakayup-yup sa kanya. Pagtingin ko ng oras mag-aalas 8:30 na ng gabi kaya pala inaantok na. Hinila niya ang aking pulsuhan at nilampasan si Lolo Danerek as if hindi niya ito nakikita. Nang makapasok kami ng bahay sumenya si Leander kay Mamita. Napapatulugin muna ang anak namin. Ngumiti lang ito habang abala sa paghahain ng hapunan kay Leander. Sunod-sunuran lang ako. Hindi niya binitawan ang aking pulsuhan. Kahit ilang beses ko nang hinila yun mula sa kanya. Lalo lang niya itong hinigpitan. Hindi naman ako nasurpresa nang buksan ni Leander ang silid ni Zeron. Saka pa lang niya ako binitawan ng ilalapag na niya ang anak namin. Pinatay ko naman ang ilaw sa gilid ng pintuan at binuksan ni Leander ang starlight ni Zeron. Hindi na nakakapagtaka ang ikinikilos niya. Kinumutan niya ang anak namin at hinaplos ang pisngi at hinalikan niya ito sa noo. Good night, son. Malamyos na saad ni Leander, pero hindi na sumagot ang anak namin. Nakasandal lang ako sa pintuan at pinagmamasdan silang mag-ama. Maya-maya pa lumingon si Leander sa akin at maloko niya akong tinitigan. So, Mama, can I sleep with you? Malanding bulong niya at idinikit niya ang kanyang katawan sa akin hanggang sagad na ang likod ko sa dingding. Leander! Pabulong iyon pero madiin. Tinangka ko rin siyang itulak pero pumulupot na ang braso niya sa bewang ko at walang babalang inangkin ng aking mga labi. The kiss was full of hunger and wrath, as if he was deprived of food. Napaungol ako. Napahawak ako sa dibdib niya. Pero walang kaano-ano nang bigla na lang akong binuhat ni Leander at isinandal sa pader. Ang aking dalawang hitay nakakapit sa bewang nito. Abala ang bibig niya sa paggalugad sa loob ng aking bibig.
Napakapit ako sa batok niya. 5 years seems a very long time for us to heal. Bigla na lang nagblanko ang utak ko at napakapit sa batok ni Leander at tinugon ng mainit niyang halik. Para akong uhaw na uhaw. Ang tibok ng aking puso at nagmamarakulyo sa lakas ng pintig nito. Mahinang ungol ang hindi ko mapigilan na lumabas sa aking bibig. Ang pagdaloy ng kakaibang elektrisidad sa aking buong katawan ang nagpapawala sa katinuan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang may kumatok sa pintuan. Napamura si Leander at siniksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg na nagbibigay ng kakaibang kiliti. Agad ko siyang tinulak para ibaba ako. Dumungaw ako sa pintuan. It was Mamita. Pilit akong humiti dahil ang walang hiyang Leander pinisil ang aking pang-upo bago tuluyang lumabas. Mamita, istorbo kayo. Naiwan ako pero sigurado ako pulang-pulang aking mukha dahil sa sinabi ni Leander. Lalo pa nang malakas na tawa ang tugon ni Mamita. Gusto ko siyang batuhin ng tsinelas pero kasama niyang matanda na nakayapo sa bewang niya. Saktong lumingon pa ito at kinindatan ako ng damuho. Hindi mo na-miss? Uwe, nang makababa kami. Gusto ko na sanang hindi sumunod pero sumigaw si Mamita na naghanda siya ng panghimagas na paborito ko. Napilitan tuloy akong sumunod. Marupok queen, di ba? Napilitan nga ba? Jeez, Mamita is still the best chef. Papuri ni Leander. Pero nalulungkot ako sa trato ni Leander kay Lolo Denerek. Pinagdadasal ko na sana magkaayos sila. I know that's your favorite. Pininyahang manok na Tagalog. That is Seron's favorite too. Pagbibida ni Mamita, tahimik lang akong nakamasid sa kanila. Gusto ko sanang kausapin si Lolo, pero para namang pinako ang aking pang-upo. Nakakatawang kumain si Leander, nakakamay pa ito. Namiss nga. Isang tikhim ang kumuha ng atensyon namin. Lolo Denerek gave me the things I needed. Kara, apo, itong pinabili mo. His voice was warm. Tingin ko pinilit lang niyang pinasisiglang boses nito. Naku, Lolo, maraming salamat po. Agad akong tumayo at yumakap sa kanya. You don't need to hug that old man, Kara. Thank you is enough. Besides, he should provide everything you need without expecting thank you from you. Leander, bulalas ko. Wala na itong paggalang kay Lolo Denerek. Sinamaan ko siya ng tingin. I know Lolo Denerek made a mistake. So do I. But anger will consume and you have no peace at all. No, Apo. He's right. See, Han, I am right. His mockery voice was obvious. Good night, Apo. Tapik sa balikat ang ginawa ni Lolo Denerek. Tanda ng pagsuko niya sa pakikipagbangayang kay Leander. That was the last touch you could ever give to my soon-to-be wife. Old man, I don't want to see that ever again. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Leander. Agad niya akong binuhat. Hindi ko magawang magpumiglas dahil baka mahulog ako. You brute! You are rude! I will channel my other personalities that were gentle, Han. Would you like that? Ngumisi pa ito na akala mo biro lang ang sakit niya. It was untreatable, but it could be controlled. Open it, Han. Utos niya sa akin, pero hindi ko binuksan ang pintuan. Ibaba mo nga ako. Kakarating mo palang makaasta ka parang girlfriend mo ko. No, Han, you're not my girlfriend. I don't do such thing. I am your fiancé, and you're mine. Tigilan mo ako, Igor Leander. Sasamain ka na talaga sa akin. Ibinaba nga niya ako, pero nakapulupot naman ang kamay niya sa bewang ko. Agad niya akong hinilat isinara ang pinto, at walang pakundangang inangkin ang aking labi. Napaungol ako. I woke up early in the morning to bring Zeron outside for his morning routine. Natulog si Leander sa kwarto ko kahit ilang beses ko siyang pinapaalis. Sabi pa niya, hindi pa daw ba ako napagod na malayo sa kanya, 5 taon ko na daw siyang tiniis. In the end, we slept together in one bed, with his arm wrapped around my waist. It warms my heart that his feelings for me are still the same. Pagod na rin naman akong masaktan. Pagod na akong isumbat sa kanyang ginawa niya sa akin. Nangyari na ang nangyari. Wala na rin naman akong magagawa. My main concern now is my son. If Leander annulled his marriage, I have no idea. Mama, you're not listening. Pukaw ni Zeron sa akin. Ha? Wala sa loob na sagot ko. Si Mama, are you deaf or something? He asked. Ang sabi ko, lipat tayo sa kwadra kasi sabi ni Kuya Roman, sasakay daw niya ako sa kabayo. Good morning, son. Papa!
Patakbong sinalubong ni Zero ng papa niya. Sabi ni Mama bawal daw kayong gisingin kasi tulog pa kayo. Sumbong agad ni Zeron. Itinirik ko na lang ang aking mga mata. Sige, magkampihan kayo. Yes, I was sleeping. But you can wake me up anytime, son. Si Mama, I told you. Hindi magagalit si Papa eh. Tara na. Good morning, hon. Sabay bigay ng smack kiss sa labi ko. Dumadamobs ang Leander na to sa harapan ng anak niya. Sarap hambalusin. Kilig yarn. Sinamaan ko ng tingin. Pero ang damuho na to gwapo pa rin kahit bagong gising. Amoy na amoy kong fresh breath mint niya. Inila ako padikit sa kanya at pinisil ang aking pangupo. Leander, tinawanan lang ako. Come on, Han. Gusto daw ni Zeron sa kwadra. Napailing na lang ako at sumunod sa kanila. Pero isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang hiling ang gusto kong matupad. Sana lang magkaayos na kaming lahat. Kita kong nagkakawag si Zero na bumaba para puntahan si Roman. Kuya Roman, andito na po ang papa ko. Dinig kong sabi ng anak namin. Good morning, Zeron. Good morning, Kuya Roman. Ready na po ako mga bayo. Good morning, Kara. Sir Leander. From now on, address my soon-to-be wife as ma'am, Roman. Hindi kayo pareho ng estado sa buhay. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Leander. Agad pumulupot ang bisig niya sa aking bewang. Leander, sita ko sa kanya. Mahina lang yun pero may banta. Sorry, Sir Leander. Si Ma'am Kara po kasi nagsabi na Kara lang ang itawag ko sa kanya. That will change from now on. Siniko ko si Leander pero hindi niya ako pinansin. Masyado nang mainit ang atmosfera dahil agang-agang init agad ng ulo ni Leander. Selos yarn? Come on, son. I'll take it from here, Roman. Ako na magpapasyal sa anak ko at magiging asawa ko. Patangan na lang si Roman sa inasal ni Leander. Namumuro na talaga to sa akin. Makaangkin akala mo may kami. Pasensya na, Sir Leander. Pero trabaho ko po kasi ito. Baka magalit si Senyor Denerick mamaya. I hate repeating myself, Roman. Sige po, sir. Kayo po ang bahala. Lulugulugong umalis si Roman at lumipat sa kabilang kwadra. You stay away from him, Kara. I hate how he looks at you. Ang sama mo dun sa tao, wala namang ginagawang masama. Naiinis kong tugon. Mahina lang yon dahil ayokong marinig ni Zero na nagtatalo kami ng papa niya. Kakarating lang nito. He looks at you with lust and desires. No one will ever do that to my soon-to-be wife. Mayabang niyang saad. Wipe mo mukha mo. Busted ka na. Sabay talikod ko't iniwan silang mag-ama. Nanliligaw wipe na agad. Nek-nek niya. Yun naman palang kailangan. Ligawan. Sita ng mahaderang utak ko. Apo, ang aga-aga nakamurot ka na? Natatawang tanong ni Lola Darlita sa akin. Paano ho kasi Lola? Yang magaling yung apo. Kakarating lang siga na agad. Kawawa naman si Roman. Ay sus, na bata ka. Aba, nagseselos lang ang apo namin kaya yang ganyan. Natatawang tugon nito at hinila ako sa loob ng komedor. Maputi pa kumain ka na dyan ng paborito mo at tatawagin kong yung mag-ama. Baka ano nang ginagawa ng mga yon. Napangiti na lang ako nang makita kong mainit-init na tsamporado na may tinapa. Hindi ko akalain na ang malakulay na tsokolate at malagkit na kanin ay masarap na agahan. Ilang sandali pa dinig kong patakbong yabag ni Zeron. Mama! Papa is awesome at riding Speedy! Napataas ang kilay ko. Bilib na bilib agad sa ama niya. Hindi ko siya pinansin. Sige lang ako ng subo ng tsamporado. Naiinis pa rin ako sa papa niya.